Nako po, at naloko na. Corina Sanchez at Julius Babaw maaaring madamay sa kasong maihahain sa mga diskaya. Anong kaso ito? At bakit nga ba? At sino ba ang may sabi na po pwedeng maaaring madamay yung mga media na gumagawa ng ganitong mga pag-i-interview sa mga iba't ibang mga politiko, siguro mga produkto. Pakinggan natin to. Sino ba to? Guest dito sa Teleradyo DZMM, no? Siya ho ay isang masasabi natin talagang expert when it comes to media and communication. Walang iba kundi Ay, eksperto. Sino kaya to? ang assistant professor ng UP College of Media Nako, professor ng UP, patay tayo dito. and Communication, si Attorney Marichu Lambino. Good morning, Chu. Lambino? Parang narinig ko na to, Lambino. Lambino. Ay, ito yung kapilyedo niya. Kaano-ano kaya niya yung yung tumakbong senador sa slate ni na dating Pangulo Duterte. Prof, si Danny Buenafe, sa programang Kabayan. Good morning po sa lahat. Isang maligayang araw ng mga bayani at modern day heroes. Sana may mga whistleblowers dyan. Ay, salamat. Modern day hero daw. OFW. Siya ako doon. Bagong bayaning wala pera. Pero at least, hindi tayo nagbebenta ng dangal. Hindi natin binibenta yung boses natin kapalit ng pera. May kilala akong OFW Dati vlogger. Nag-for good. Imagine mo, ang laki ng kinikita ng pagbablog daw. Pagpapalit mo, ay yung pagiging OFW mo, na malaki-laki naman ang sahod mo sa pagbablog. Pero syempre, hindi natin alam. Baka may ibang dahilan. Ewan natin. Tuloy natin to. Yun, thank you very much for the time, kahit holiday, at least napaka-sweet naman ang smiley Attorney Chu ngayon. At mukhang syempre ikaw nakakalampag ka rin nung weekend, no, sa dami ng balita tungkol dito, at talagang mainit ang di ba, sa social media yung mga Dami pa sa kalye naman ito. iba't ibang opinyon, pero ikaw sa pananaw mo, mayroong mga issue kasi ng hindi naman tungkol na rin sa sa let's say kung nagkabayaran or what, kasi that is something that they can always dispute. Hindi naman talagang they denied, no? Totoo naman yon. Kasi kailangan ng ebidensya dyan. Hindi puro laway-laway lang yan. Madaling i-deny yan. Madali ring patunayan kung may ebidensya. Pero paano kung wala? Pero alam nyo, yung mga naririnig ko, kalakaran na rin kasi yan. Nung nasa kolehiyo pa ako, kasagsagan pa yata ng dyan pa-expose yung edad natin dito, hindi na tayo bata. Yung kay Noli De Castro, I'm not saying na tama to ito yung bali-balita lang doon sa amin noon. Na, di ba, nag-expose din sila ng mga projects ng gobyerno, yung may investigation ba? Parang journalistic investigation ba yung ginagawa. And then, merong bali-balita na itong, hindi ko alam kung si Noli De Castro o yung producer or whatsoever, na i-feature sana yung isang parang mining company sa Mainorte. And then, nagpunta na sila doon, nag-shoot na, nag-interview na ng mga tao, and then biglang, hindi na ipalabas. Hindi na ipalabas sa programa ni Kabayan. So, medyo, kung tama, at noon pa na naririnig ko na yan, na merong ganun nga na mga nababayaran talaga na kung may nababayaran para hindi ilabas yung report, malamang sa malamang meron ding nababayaran para mag-interview, para bumango yung isang kumpanya, yung isang tao, yung isang politiko, di ba? Parang medyo maitago man lang ba yung kung saan ba galing yung totoong kayamanan or ma-justify nila sa tao na
hindi nila kailangang ipaliwanag isa-isa sa mga kapitbahay nila, sa mga kaibigan nila, sa mga tao. E di, magpapa-interview na lang sila, di ba? At least yun, mainstream na. Corina Sanchez, Julius Babaw, aba, ay malaking tao yan, malaki ang reach ng mga yan, di ba? So, pwedeng may nangyayaring ganun, pero siyempre kailangan pa rin talaga ng ebidensya. Both Corina and Julius. Pero yung the issue of yung gray area dun sa Code of Ethics, meron ba talagang somehow may nakita kang mali doon sa ginawang interview? Opo, hindi lang po ito Diretsahan, di ba? Opo, meron talaga. Pero, hindi lang daw yun yung problema. Ano pa? issue ng media ethics na natalakay na ng inyong programa sa ABS-CBN, natalakay na rin sa maraming shows na media ethics may conflict of interest. Ang mga periodista at mamahayag ay hindi pwedeng maging PR or magpapromote ng iba't ibang interest dahil hindi po Hindi pala pwede yung gano'n. Paano kung Paano kung sa vlog nila? Personal vlog naman yata ng Julius Babaw, yun. Kay Corina, hindi ko alam eh. Kung sa YouTube channel ba ni Corina yun. So, parang hindi pwede mag-promote. In general na yun, ha? Either nandun ka sa station kung saan ka nagtatrabaho or kahit saan pa. Kasi nga, journalist ka eh. Hindi naman po pwedeng umalis ka na sa trabaho mo, hindi ka na journalist. Journalist ka pa rin. Kagaya din ng mga nasa gobyerno. Take for example si Yusek Claire Castro. Ang palusot niya, nagbablog pa rin naman siya, di ba? Ang palusot niya, hindi naman na daw office hour. Ang problema dyan kasi, kagaya ng journalist, na hindi mo maaalis sa katawan mo yung pagiging journalist mo kapag tapos na yung oras na trabaho mo. Parang ganun din kay Yusek Claire Castro, na matagal na namin sinasabi, ikaw ay public official, 24/7. Hindi yung pag-uwi mo, hindi ka na public official. Public official ka pa rin. Pero nagbablog ka pa rin. So parang ganito din pala ito. pwedeng pagsamahin yung pagiging journalist at pagiging PR. Yun po yung nangyari dito. Pero sir, So pwedeng, kung i-apply natin sa gobyerno, hindi mo pwedeng pagsamahin yung pagiging public official mo sa pagiging propagandista mo. meron pong malaking hindi tayo nakikita dito. May public funds involved po pagkat inamin po ng mga diskaya sa interview ni Julius Babaw na nanggaling po sa DPWH yung kanyang bilyo-bilyones na kinita. So, paano yan? So, ibig mo sabihin na, let's say, gumawa nga ng katarantaduhan itong mga diskaya. At yung pera na yon, kung totoong nabayaran si Corina at Julius Babaw, ay yun yung ibinayad din nila. So, damay pa rin pala sila. Kahit na nag-interview lang naman kami eh. Di ba? Public funds po ito. So, ang kaso, plunder. Hindi lang po ito issue ng media ethics. Meron pong issue dito na nagkamal po ng public funds ng bilyon-bilyon. Dahil dito napilitan akong pag-aralan yung expose ni Pangulong Bongbong. Meron pong expose si Pangulong Bongbong Marcos kung saan nakalagay po doon, 9 na korporasyon na flood control projects ay gawa ng mga diskaya at sila po ay nakakuha ng 31.5 bilyones na public. Grabe, 31.5 billion. Kasi kung titignan mo, bilang isang contractor, syempre, natural lang naman nakikita ka. Sabihin, dati na yung 31 billion. Kumita ka ng 10% doon. Magkano yun? Di ba napakalaki yun? Kung tama yung math ko, it's 3.1 billion yun. Wow! Hindi pa ba sapat yun? Na kikitain mo na malinis? At mag-ghost project ka pa? Why? I mean, funds. At ayon po sa pag-aaral ni Senator Ping Lacson, 30% po nito ay napupunta sa bulsa ng contractor. see, 30% nga sa contractor eh. Yung isa pang 30%, pinamumudmod bilang suhol sa mga public officials at yung 35% na lang yung ginagamit sa construction. Kung gayon po,
Yun pong mga periodista, kung tumanggap man sila or kung nag-promote man sila, mag-ingat po tayo dahil public funds are involved. Kung yun po ay Tama nga naman. Tama nga naman na public fund yung involved. Pero hindi ba pwede nilang ano na kahit aminin man nila na bayad yung interview na yun. Hindi ba nila pwedeng gamitin yung hindi naman namin alam na galing yun sa masama. Hindi naman namin alam yun na kinulimbat nila yun. Hindi ba? Kasi kahit ako naman sabi na, sige, interviewin mo ako, tapos meron akong kilalang dito sa amin noon. Anyway, wag na natin pag-usapan yun. Kunwari kung ako naman interviewin mo nga ako. Bigyan na lang kita ng pang-merienda mo para sa abala. 'Di ba? Ako naman free. Sige, interviewin kita. Lalong-lalo na kung mainit yung issue. Views din yun, di ba? Hindi ko naman, yun palang in-interview ko. Ninakaw sa karinderiya o sa supermarket o sa panaderia yung ipapamerienda sa akin. Kahit sabihin natin na hindi monetary yung binigay sa akin. Accessory pa rin pala ako doon. Ganun yun. Parang, di ko alam pero siya yung expert papatunayan, meron pong mga ebidensya si Mayor Vico Soto. Kung yun po ay mapapatunayan na galing sa public funds, mag-ingat po tayo dahil pwede pong masampahan ng kasong plunder. Sabi na plunder pangungulimbat O pandarambong, yun pong mga lahat ng nagkamal ng higit sa 50 million pesos, dito po bilyones. 1/3 of 31 billion is easily 10 billion pesos na nakamal nila dito lang sa public flood control projects. Yun pong lahat po ng tumanggap, kung kayo po ay mga PR o mamamahayag, maaari po kayong ma-include bilang accessory po sa isang krimen or higit sa siyam na krimen po ng plunder or pandarambong. Grabe, ang dami. Kasama pala yung mga nagpo-promote. Yung PR. Wow. Mabigat-bigat to. Sana matakil to ng isang abogado. No? Kasi wala rin. Kasi gulat na gulat din ako dito Nag-interview lang naman sila. Sabihin natin, binayaran sila. Hindi naman nila talaga alam kung saan galing yung pera. Wow. Ang bigat pala nito, no? Hindi kasi may sinumpan sila bilang mga journalist. Yung the fact na hindi ka pwedeng maging PR ng isang kumpanya, isang tao, isang politiko, doon may paglabag na. Sinasabi niya may paglabag na yun, may ethical na yun. Repercussion ba yun? May ethical tawag dito. Yung paglabag sa ethics ng isang journalist, no? Parang kasing nag-i-intertwine yun Parang pumapasok. Ba't ka pa pumasok na maging PR? Journalist ka nga. Tapos tumanggap ka pa ng pera at napatunayan yung pera na yun, galing pala sa pandarambong. Nako, mabigat pala to. Hindi lang po ito media ethics or media law. Meron pong issue dito ng pandarambong dahil public funds po ang involved. So sana ma-take up to ng mga abogado para maliwanagan tayo. Kasi ako naguguluhan din kung paano papasok yung plunder dito. Kasi parang magiging accessory sila Kasi tumanggap sila ng pera na kinana ni kontraktor. Sana matakil to ni Atty. Libayan. Papasa na lang to kay Atty. Libayan itong itong tawag dito, itong interview na to. Ito ay ABS-CBN News interview with Discayas, not just about media ethics, journalism proof, DZMM Teleradyo. Sana matakil to ni Atty. Libayan. Yun lang, salamat.